Dumadagundong Rumaragabrad, istasyon na naghahatid ng mga nagbabagang mga istorya, kwentuhan, kantahan at balita. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang panig ng mundo, boses ng bayan, boses ng masa. Ito ang DYRN Radio 38. Katotohanan confirm! Magandang araw bayan, ako ang inyong abang lingkod para sa makatotohanang pagbabalita. Ito si Val Gilbert Mariwa at nakatuto kayo sa DYRN Radio 38 Katanghalian, katotohanang confirm! At sa ulo ng mga nagbabagang mga balita, 2023 bar examinations umarangkada na. Para sa balitang nasyonal, minaltratong Pinay OFW mula Saudi nakauwi na. Para sa balitang lokal, Iloilo City Rice Retailers nabiyayaan ng 15,000 pesos. Para sa balitang international, bagyo sa Libya, higit 11,000 na tao patay. Para sa balitang showbiz, Matet de Leon binahagi ang buhay matapos pinagtaboy sa isang PWD lane. Para sa balitang esports, Philippine Sports Writers Association Cup ng Philracom lumulundag na. At para sa lagay ng panahon, ating tutukan sa pagbabalita ni Kachika Weatherman Jomon Pielago. At sa ulo ng ating nagbabagang mga balita, 2023 bar examinations umarangkada na. Para sa mga rumaragabrab na detalye, Nelfi Insauriga, ibalita. Magandang araw, bayan. Unti-unting pinapasara ng samot-saring mga syudad at lalawigan ng iba't ibang bahagi ng mga kalsada bilang preparasyon at kahandaan para sa 2023 bar examinations. Ayon sa aming panayam sa kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, chairperson ng 2023 bar examinations, base sa tala ng Korte Suprema, inaasahang higit kumulang 11,000 examinees ang kukuha ngayong Setyembre sa araw ng ika-17, ika-20 at ika-24 na kung saan gaganapin sa 14 na local bar test centers sa buong Pilipinas. At malaking bahagdan nga nito ay kukuha sa iba't ibang test centers at sa Universidad ng Kamaynilaan. Base sa aming panayam sa LFTRB sa pangunguna ng kanilang chairman na si Teofilo Guadis, pinapayuhan ng publiko at mga commuters sa mga apektadong kalye at daanan na kung mayroong importanteng pupuntahan sa araw ng Setyembre, sa araw ng ika-17, ika-20 at ika-24, ay maigi munang i-check ang dadaanan kung ito ba ay kabilang sa pansamantalang kalsada na pinapasarado para makaiwas sa traffic. Para sa makatotohanang pagbabalita, ito si Nelfi Insauriga, nagbabalita para sa DYRN Radio 38, katotohanang confirmed. Maraming salamat katanghali Nelfi. At para sa balitang nasyonal, minaltratong Pinay OFW mula Saudi nakauwi na. Nakatuto katanghali Ral Katipunan, ibalita. Nakauwi na sa Pilipinas noong Lunes, Setyembre 4 ang isang overseas Filipino worker or OFW na nakaranas umano ng pagmamaltrato sa kanyang amo sa Saudi Arabia. Ligtas at nasa stable na kondisyon sa Mangaldan, Pangasinan ang OFW na si Jessica De Vera, 25 anyos, sa tulong ng Migrant Desk Office ng munisipalidad. Kwento niya, halos hindi na siya makakain dahil sa dami ng ipinapagawa ng kanyang amo at minsan ay ikinukuha din umano ang kanyang mga gamit at ikinukulong sa isang liblib na kwarto at dinuduraan. Ayon kay Ernie Quezon, Mangaldan Migrant Desk Officer ng nasambit na munisipalidad, kaagad silang umaksyon nang makarating sa kanila ang impormasyon tungkol sa sitwasyon ni De Vera. Bagaman naging tila bangungot ang naging karanasan ni De Vera sa pagtatrabaho sa kaharian ng Saudi Arabia, ani nito ay handa siyang makipagsapalaran muli sa ibang bansa para lamang makatulong sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Para sa makatotohanang pagbabalita,
Ryle Embron Katipunan, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38. Katotohanang confirmed. Maraming salamat katanghali Ryle at para sa balitang lokal, Iloilo City Rice Retailers na biyayaan ng 15,000 pesos. Para sa dumadagundong na detalye, Angeli Amador, Ibalita. Maraming salamat, Val. Sa ngayon, ilang rice retailers sa siyudad ng Iloilo ang nakatanggap ng 15,000 pesos subsidy noong Miyerkules, Setyembre 13 sa Iloilo City Hall. Base sa aming panayam sa DSWD6 Director na si Atty. Carmelo Nochete at DTI Region 6 Officer in Charge Director Ermelinda Polientes, malaking tulong ang 15,000 pesos subsidy para sa mga micro-retailers o yung mga nagtitinda ng mga bigas dito sa syudad, sapagkat ito ay kalagitnaan ng price cap sa bigas sa buong Pilipinas. Nagpakita rin ng suporta sa pagdalo sina City Vice Mayor Jeffrey Ganson at DSWD6 Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy Focal Person Mary Ann Masculino sa pamamahagi ng cash assistance. Para sa makatotohanang pagbabalita, Angeli Amador, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38. Katotohanang confirmed. Maraming salamat katanghali Angeli. Para sa balitang international, bagyo sa Libya, higit 11,000 na tao, patay. Para sa mga nagbabagang mga detalye, Nelfe Insauriga, Ibalita. Magandang araw bayan, pinangangambahang mahigit sa 11,000 katao na ang nasawi habang 10,000 pa ang nawawala bungsod ng malawakang baha sa Libya dahil sa pananalansa ng bagyong Daniel. Dahil sa walang patid na pag-ulan, 2 dam ang gumuho sa isang rehiyon at tinangay ang mga bahayan at inanod ito patungo sa dagat. Ayon kay Ahmed Mismari, spokesperson ng Libyan National Army, 3 tulay din ang nawasak dahil sa malakas na current ng tubig. Sa kasalukuyan, base sa aming panayam sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Maria Teresa Lazaro, wala pang mga Pinoy ang naitala na naapektuhan ng pananalansa ng nasambit na pagbaha. Nakatanggap naman ng samot-saring international aid ang bansa. Ito ay matapos maitala ang worst cyclone on recorded human history at samot-saring mga karatig bansa na ang nagpadala ng mga rescuers at medical emergency responders. Para sa makatotohanang pagbabalita, ito si Nelfi Insauriga, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38, katotohanang confirmed. Maraming salamat katanghali Nelfi. At patuloy pa rin kayong nakatutok sa DYRN Radyo 38 Katanghalian. At para sa balitang showbiz, Matet De Leon ibinahagi ang buhay matapos itinaboy sa isang PWD lane. Nakatutok ang kachika ng bayan, Jomon Pielago, Ibalita. Ibinahagi ng batikang aktres na si Matet De Leon ang kanyang mga paghihirap bilang isang taong may bipolar disorder. Sabi ng aktres sa kanyang Instagram post, nakamakailan lamang ay bumila siya sa isang person with disability o PWD lane sa isang grocery store. Ngunit sinabihan siya ng isang babae na lumipat sa regular lane. Ani ni De Leon, bago naganap ang naturang insidente, tinitingnan ng masinsinan ng naturang mamimili na pumipila sa PWD lane si De Leon. Dahil anito ay hindi raw halata na mayroong kapansanan. Sa labis ng hiyan na dinanas ng aktres, napilitan itong lumipat sa regular lane. Dagdag pa niya, mahirap ang kalagayan ng may mental health issues na hindi nakikita ng iba. Base sa aming panayam, nais ng aktres na maitaas ang kabalayan tungkol sa kalusugan ng isipan at sa komunidad ng PWD. Joman Pilago, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38. Katotohanan confirmed! Maraming salamat kachika Jomon. At para sa balitang sports, Philippine Sports Writers Association Cup ng Philracom lumulundag na. Para sa mga tumatalon na mga detalye, kumpare ng bayan, Clyde Harjulin, Ibalita. Matagumpay na idinaos ng Philippine Racing Commission o Philracom ang Philippine Sports Writers Association Cup kamakailan lamang sa MetroTurf Stadium sa Malvar, Batangas. Ayon kay Philracom Acting Executive Director Ronaldo Corpus, ang Philippine Sports Writers Association ang nagiging benepisyaryo ng nasabing charity race sa nasambit na karera. Dagpan ni Corpus, ang halaga ng matatanggap ng kanilang association ay depende sa kabuuang kita ng bets o mga taya mula sa Metro Manila Turf Club Incorporated.
noong nakaraang taon. Nagdaos ang PILRACOM ng 5 charity races para sa kapakinabangan ng Philippine team na lumahok sa Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission. Para sa balitang makakatotohanan, ito ang kumpare ng sambayanan, Clyde Harjulin, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38. Katotohanang confirmed. Maraming salamat, kumpare Clyde. At para sa lagay ng panahon, nakatutok ang kachika weatherman ng Masa, Jomon Pielago, Ibalita. Magandang araw, bayan. Narito ang mga weather updates sa papasok na linggo. Mayroon pa rin tayong low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility UPAR at ito'y huling namataan sa layong 335 km east ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin na maliit ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Samantala, inaasahan sa papasok na linggo ang mga monsoon o habagat at pinapayuhan ang mga probensya at lawigan sa Southern Visayas na maaaring makaranas ng maulap na panahon at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. At yan muna ang latest weather updates. Ito ang inyong kachika weatherman ng Masa, Jomon Pielago, nagbabalita para sa DYRN Radyo 38. Katotohanan, confirmed! Maraming salamat, kachika weatherman Jomon Pielago. At yan ang aming nakalap na mga nagbabagang mga balita sa araw na ito. Para sa makatotohanang pagbabalita, ito ang inyong abang lingkod, Val Gilbert Mariwa, at nakatuto kayo sa DYRN Radio 38. Katotohanang confirmed! Magandang araw. Dumadagundong Rumaragabrad, istasyon na naghahatid ng mga nagbabagang mga istorya, kwentuhan, kantahan at balita. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang panig ng mundo, boses ng bayan, boses ng masa. Ito ang DYRN Radio 38. Katotohanan confirmed.